Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan at sa lahat ng mga kapatid. Ngayong umaga po, meron po tayong bigyang reaksyon. Isa itong pagbubunyag tungkol po sa mga maling talata na ginagamit ng Iglesia Katolika para ituro po na itong pagbabawal na kainin ang dugo. Nagagamit po sila ng mga talata ng Biblia para po ituro na pwede na pong kainin itong dugo. Ngayon po, hindi namin layunin po na saktan po ang bawat damdamin ng tao, lalo na po sa mga kababayan naming mga Katoliko. Dahil po sila ang may utos na pwede na pong kainin ang dugo. Ito pong aming gagawin pagbubunyag po para po ituro ang tama ng mga talata ng Biblia na kanilang ginagamit para po ituro na may utos na po na pwede na pong kainin ang dugo. Pero itong utos na to, dapat natin pong siyasating mabuti. Ito ba po utos ng Diyos na pwedeng kainin na po ang dugo? Ito ba ang utos na to? Sila lang po ang nag-utos, walang alam nito ang Panginoon Diyos. Ito po, pakinggan muna natin itong pagtuturo sa isang paring Katoliko na itinuturo nila na pwede na pong kainin ang dugo. Ito po, pakinggan natin. Aral ng mga Hudyo, bawal talaga na kakainin ang mga dugo. Pero sa pagdating sa ating Panginoong Jesucristo, sabi niya sa Luke chapter 10 verse 8, ito ang kanyang sinasabi. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. So kita ninyo mga kaibigan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Ito pong talata po na ilang batayan po para kainin na po ang dugo, wala kang mababasa po. Dahil po ito, ang dakong ito, ang sabi ng mga apostol, kainin niyo ang anumang ihahain sa inyo. Ang kasaysayan nito, may dako po silang pinuntahan. Na ang sabi ng apostol, kumain kayo sa ihahain sa inyo. Hindi nila alam na ito po, ang dakong pinuntahan nila po, hindi ito mga Hintil, kundi po mga Hudyo. Itong mga Hudyo po, alam na nila ang batas, lalo na po sa pagbabawal. Alam po natin ito hindi maghahain ng dugo. Dahil po alam na nila ang batas. Yun po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo kanilang ipinako sa krus, dahil para sa kanila si Jesucristo ay nagpapanggap na isang Diyos. Dahil alam nila ang batas na ang Diyos ay iisa lang. Kung ganon itong dakong pinuntahan nila, alam po natin na alam na nila, naturuan na sila ng tamang aral o tinuruan na po sila kung ano ang paraan para po hindi makain ang dugo. Itinuturo ko ito sa Leviticus.
Ang paraan po, ang sabi sa Leviticus 17:13, na sino mang makibayan sa Israel na makahuli ng ibon at hayop, dapat nila itong katayin. Anong gagawin? Ang dugo po ibuhos sa lupa, tabunan ng lupa. Kung ganon sa iyong paraan, hindi na pwede makain ang dugo. Bakit po? Ibuhos sa lupa at tabunan ng lupa. Yun ho ang kautusan sa Leviticus. Ang Diyos mismo ang naghahanap ng paraan, itinuturo po sa kanyang bayan ang paraan para hindi na po makain ang dugo. Kung ganon, itong mga Hudyo po, dahil alam nila ang kautusan, alam po natin, sa bawat hayop na kanilang katayin, ibuhos po nila ang dugo, hindi na po makain. Kung ganon, itong talata na to, walang utos na kainin ninyo ang dugo. Ang utos lang po, anong ihain sa kanila, kainin po nila. Kung ganon po, hindi nila ito naunawa, ang talatang ito. Ano pa po? Pakinggan pa po natin siya. Dahil sabi naman ng ating Panginoong Hesukristo, kahit ang kanyang dugo pwede nang inumin sa San Juan Kapitulo 6, versikulo 53. Sabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Para makamtan natin ang buhay na walang hanggan, nakainin natin ang katawan ni Kristo at inumin natin ang kanyang dugo. So sa pamamagitan ng tinapay, nandyan na ang buong Kristo, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Hindi niya ipinagbabawal kahit ang kanyang dugo ay ating ipainom para sa atin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. At ang pumasok sa ating bibig ay hindi daw makadumi sa atin. Ating mabasahin ang pahayag na naman ng ating Panginoong Hesukristo sa Mark chapter 7 verse. Ito na po. Ginagamit nila ang banal na hapunan. Dahil po sa banal na hapunan, yung laman ni Kristo nakalarawan po sa tinapay. Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo nakalarawan po sa sa ibang talata po, bino po. Bino, yung kalis o saro, linagyan ng bino. Ang sabi po, ito nakalarawan ng aking dugo. Hindi po sinasabi po na sa banal na hapunan, yung inilagay sa saro o kalis na dugo ng hayop. Wala ka pong mababasa na dugo ng hayop yung inilagay sa saro. Kung ganon po, mali po ang kanilang pag-unawa, mali po ang pagtuturo, dahil po ang banal na hapunan ang ginagamit po, hindi dugo ng hayop. Ang ginagamit po, bino, na nakalarawan ng kanyang dugo. Kung ganon, iutos mo na pwede na pong kainin, dahil po tinanggap mo na ang banal na hapunan, dahil po sa pag-inom mo sa kalis na may bino na nakalarawan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ito po hindi dugo ng hayop. Hindi pwedeng sabihin mo, pwede nang kainin.
pagkatapos mong matanggap ang banal na puna. Bakit po? Walang utos dyan. Kung ang ginagamit po, bino, hindi po dugo ng hayop. Kung ganon, itong pag-uutos nila, sila lang po ang nag-uutos na pwede na pong kainin ang dugo. Wala po at walang alam ang Panginoon Diyos sa utos na yan. Kung ganon, itong ginagawa nila, salungat po sa nakasulat sa banal na kasulatan. Kung ganon, dapat po natin itong siya sa ating mabuti. Kung tama ba po ang kanilang pagtuturo. O patuloy po natin itong pakinggan. 19. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. So, kita ninyo mga kaibigan, ang pagkain pala na ipinapasok sa ating bibig ay hindi makarurumi sa atin, kundi yung mga maanghang na salita, mga hindi mabuti na mga salita against sa ating mga kapatid. Therefore, mga kaibigan, Tama naman po itong kanilang paliwanag na yung ipinapasok sa ating bibig, hindi ito ang napakarumi. Kung hindi po, yung mga salita na lumabas sa ating bibig, mga salitang mahanghang, mga salitang masakit laban po sa ating mga kapatid. Yun ho ang tinutukoy dyan. Kung ganon, itong pagturo nila nito, hindi nila naunawaan. Bakit po? Dahil po may mga talata sa banal na kasulatan tungkol po sa mga hayop na ating kinakain. Kung ganon, itong talata na to walang binanggit po na ipinapasok sa tao na mga dugo. Wala po kang mababasa. Kung ganon, itong pag-unawa sa talata na to na sinasabing hindi makakasama ang mga bagay na ipinapasok sa bibig ng tao, hindi natin ituro na lakip na po ang dugo. Dahil itong kausap sa talatang ito ng ating Panginoong Hesukristo, sino po? Kanilang mga alagad, kanilang tinuturuan. Kung ganon, alam na po ng ating Panginoong Hesukristo ang batas, ang pagbabawal tungkol sa dugo. Kung ganon, wala kang mababasa dyan na may dugo na ipinapasok sa bibig ng tao. Bakit po? Dahil po nakasulat po sa banal na kasulatan na yung si Apostol Pedro sa panahon po na siya ay umakyat sa atip ng bahay, siya po'y dumating sa kanya ang gutom. Ipinakita po mula sa langit ang lahat ng mga bagay. Anong klase po sa hayop na nakita niya? Mga hayop na marumi. Kung ganun po, ang sabi nang narinig niya, kumuha ka po at pumatay at kumain. Kung ganun po, ang sabi ng ating ni Apostol Pedro, Panginoon, hindi po pa.
Mula noon hanggang ngayon, wala pa ako nakakain ng mga hayop na marumi. Ano ang tinig na kanyang narinig? Huwag mong sabihin na itong mga bagay na iyong nakita marumi. Dahil po nilinis na po ito ng Panginoon. Ano ba pong hayop na nakita niya? Mga marumi. Lahat ng maruming hayop nandyan. Hanggat yung ginagamit sa paglakad ang kanilang yan, bitin o ahas, bulati, o anong bagay na gumagapang nakita niya. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin na sila ay marumi dahil po nilinis na ng Diyos. Kung ganun po, pansinin niyo ang talata na yan. Ano ba pong dapat nating pansinin? Ang sabi po, kumuha ka at pumatay. Kung ganun, alam ng ating ng Apostol Pedro ang paraan kung ano ang gagawin sa panahon katayin ng isang buhay na hayop. Ang sabi sa Leviticus 17:13 ay ibuhos ang dugo sa lupa at tapunan sa lupa. Kung ganon, hindi na po pwedeng kainin po. Wala kang mababasa na yung nasa kasama po sa mga hayop may dinuguan. Wala po. Nasa maling pag-unawa. Yun ang dahilan na ituro nila ang mali. Dahil po sa maling pag-unawa. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi yun ang marumi yung pinapasok, kundi yung marumi yung lumalabas sa bibig ng tao na mahanghang na salita at masakit na salita laban sa kanyang kapatid. Kung ganon, wala kang mababasa diyan na may dugong sinasabi siya nga kahit dugo pinapasok niyo sa inyong mga labi, hindi iyon ang nakapat. Wala po kang mababasa. Ano lang yung mababasa mo dyan? Lahat ng bagay pinapasok sa bibig ng tao, hindi yun ang marumi, kundi ang lumalabas sa bibig ng tao. Kung gano'n, itong pagtuturo ko, tungkol dito, naghanap sila ng mga talata ng Biblia para po ituro. Para po sila mag-utos na pwede nang kainin ang dugo. Kahit walang kautusan na pwedeng kainin ang dugo. O ito po, patuloy po natin ito pakinggan. Kaibigan, klarong-klaro sa pahayag ng ating Panginoon, Jesucristo, kahit ano na ipasok sa ating bibig, okay lang. Dahil lahat ng pagkain ay nilinis na ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede ba kainin ang dinuguan? Pwede na po. Base sa talata na ating Dito po sila lang po ang manutos. Bakit po sinasabi ko ito na sila lang po ang may utos na pwede na pong kainin ang dugo? Dahil po wala yun sa banal na kasulatan. Ano bang nakasulat sa banal na kasulatan? Kung basahin mo po sa Henesis 9, anong sabi diyan sa Henesis 9? O ito po, hanapin po natin.
Sandali lang po, hanapin po natin ang talata po. Ito pong nakasulat sa Henesis 9, kasaysayan po ito. Ninoi. Ito po, hanapin po natin. Sandali lang po. Sandali lang po. Ito po ang nakasulat po. Henesis 9, 1 hanggang 4. Ito po. Sa 4 na lang po tayo. Huwag lamang ninyong kakainin ang karning hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Dito po sa talatang ito, ang sabi po, yung dugo, yun ho ang buhay. May katotohanan ba ito? Meron po. Dahil po pagkatapos ng lagutan ng hininga ang isang hayop, siya po'y mamamatay. Dahil po, ito ang buhay. Gayon din sa mga tao. Pagka maubusan ng dugo ang isang tao, siya po'y malagutan ng hininga. Dahil po ito, ang dugo, yun ho ang buhay. Ano pa po ang sabi ng Biblia? Yung pong nakasulat sa Levitico 17, 10 hanggang 13, ang sabi po nila sa talatang yan, para lang po sa Israel. Dapat po, dahil po hindi tayo taga-Israel, o hindi na po tayong kumain ng dugo. Kung ganon, ito bang pagbabawal tungkol po sa dugo ang bayan lang ng Israel? Tingnan po natin, basahin po natin nakasulat sa Leviticus 17, 10 hanggang 13. Unahin po natin ang 10. Ito po ang nakasulat sa talatang 10. Ang sinumang Israelita
na magpatay ng turo, tupa o kambing o loob sa loob o labas man sa kampo. Dito po nakasulat, sa labas man at loob sa kampo. Sino mang pumatay, nasa loob man o sa labas, may kautusan na dapat sundin. Anong kautusan? Itong nakasulat po sa 10. Ang sino mang kumain ng dugo o kapupuutan ay kapupuutan ko at ititiwalag ko sa sambahayan maging Israelita o dayuhan man. Kung ganun po, itong pagbabawal, hindi lang po ito sa taga-Israel. Anong katunayan po? Kahit pa po mga taong dayuhan, hindi taga-Israel, na nakapamamayan sa Israel, dapat po sila bawalan. Kung gano'n itong pagbabawal po, hindi lang sa Israel, kundi kahit yung mga taga-ibang bansang dumadayo sa kanilang bansa, dapat sundin ang pagbabawal. Kung totoo itong kanilang sinasabi na ito para lang sa Israel, kung gano'n, sino mang dayuhan na pumunta sa kanilang bansa, may karapatang kumain. Pero ang sabi dito, pagbawalan. Kung gano'n, itong pagbabawal, hindi lang ito sa bansang Israel. Anong katunayan? Hindi lang sa bansang Israel. Dahil po, ang tinutukoy dyan, kung kayo'y bayan ng Diyos, kung bayan ka ng Diyos, kayo'y pinagbawalan. Kung hindi kayo bayan ng Diyos, pag gusto po kayo, bahala kayo, kainin niyo ang dugo. Anong katunayan? Yung mga kaanakan Ninoy, pinikilala ito ng ating Panginoong Diyos na kanyang bayan. Ang Israel, kinikilala po na bayan ng Diyos. Yun sa panahon ni Hesus Kristo, sino po ang bayan ng Diyos? Yung Iglesia ni Kristo. Kung ganon, ang Iglesia ni Kristo, pinagbawalan. Ang hindi Iglesia ni Kristo, hindi pinagbawalan. Anong katunayan po na ang Iglesia ni Kristo pinagbawalan? Hindi pwede kainin ang dugo. Ito pong nakasulat sa Gawa. 2 talata po ito. Basahin ko natin. Ito sa 21 po. Ito po. Dito po, dahil po ito may kasong nakarating po sa tagapamahala sa iglesia. No? Itong kaso po, tungkol po ito sa mga hintil na nagbalik loob sa Diyos. Ito po ang ating mababasa. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hintil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya, huwag silang kakain ng anumang ihahandog sa Diyos-Diyusan, huwag kakainin ng dugo at ng hayop na binigti.
may kautusan po. Itong kautusan po na nakasulat sa Gawa 21:25 tungkol po ito sa Iglesia ni Cristo. Dahil po itong kaso na to nakarating po sa tagapamahalang pangkalahatan noong una na si Apostol Santiago. Ang pasya po ni Apostol Santiago, huwag natin gambalain ang mga hintil. Bakit po? Mayroon ng pasya siya. Sinulatan na namin na sa kanila ang aming pasya, huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan, huwag kakain ng dugo. Dito po, napakalinaw ang nakasulat sa Biblia. Huwag kainin ang dugo. Ito po ang pinagbawalan yung mga hintil na pumasok sa Iglesia ni Cristo. Kung ganon, itong kautusan po, mula noon hanggang ngayon patuloy itong dapat sundin. Dahil po, ang pinagbawalan ng ating Panginoong Diyos, yun pong mga bayan niya. Ang hindi bayan niya, wala po. Bahala sila. Ang amin lang po, bakit binigyan naming reaksyon itong pagtuturo ng Iglesia Katolika na pwede na pong kainin ang dugo? Dahil po sa mga talatang ginagamit nila, wala kang mababasa, salungat pa po. Sa isang talata lang, salungat na po ang kanilang pagtuturo. Ano ba po ang dapat gawin kung magtuturo ka sa bagay ng Panginoon? Lalo na nakasulat sa banal na kasulatan. Ano bang kalooban ng Diyos? Mababasa po natin ang kalooban ng Diyos nga nakasulat po sa unang Korinto 2:13. Ano po ang turo dyan? Ituturo ito hindi sa kalaman ng tao, kundi ituturong magkawangis, ituturong iwawangis ang Espiritu ayon sa salita, ayon sa Espiritu. Kung ganon yung kalooban ng Diyos, ituro na iwawangis, hindi magkasalungatan. Pero itong ginagamit ng mga talata sa Biblia para lang po makahanap sila ng butas, para lang po ituro na pwede ng kainin ang dugo, hindi nila naunawaan ang mga talata ng Biblia. Yun po ang dahilan. Bakit po hindi nila naunawaan? Wala ba pong mababasa sa Biblia kung sino itong mga taong hindi nakunawa sa banal na kasulatan? Meron po nakasulat sa Marcos. Anong talata? 4:11 hanggang 12. Anong nakasulat po sa talata na yan? Sa 4:11. Ang nakasulat po sa 4:11, ganito ang sinasabi. Ito po ang nakasulat. Ayon sa banal na kasulatan, ang sabi po, sa inyo, yung inyong binabanggit dyan, marami, hindi isa lang tao. Sa inyo ay pinagkaloob ang makaalam sa hiwaga sa kaharian ng Diyos. Itong mga taong sa inyo, yun po ang makaalam sa hiwaga. Dahil po ang banal na kasulatan na mababasa mo po sa Roma 16:25, may hiwaga po. Ang hiwaga nito hindi maalam nino man.
Dahil po ang hiwaga nakatago sa panahon na walang hanggan. Pero may mga taong binigyan ng pag-unawa. Sino po? Yung binabanggit sa inyo. Kung ganoon po, ang mga taong binabanggit sa inyo, yun po ang makaalam sa hiwaga. Yun po ang binigyan ng makaunawa sa banal na kasulatan. Kung ganoon po, kung may mga taong binigyan ng makaalam sa banal na kasulatan, mayroon namang mga tao na hindi makaalam. Sino po ito? Ito po ang nakasulat sa Marcos 4, talatang 10. Ano po ang sinasabi? Sa inyo ipinagkaloob ang makaalam sa kaharian ng Diyos. Itong nasa nga sa labas, hindi sila makaunawa. Kung ganon, itong nasa labas, hindi makaunawa. Sino ito? Isa na to, nagturo na isang paring Katoliko. Ang sabi niya, pwede na pong kainin ang dugo kahit bawal. Anong ginagawa nila? Naghanap po ng mga salin ng Biblia. Dahil po may salin ng Biblia nga nakasulat po sa Gawa 21:25, iba na po ang nakasulat sa salin. Ano po ang nakasulat sa salin na yan? Na ilang hinahanap para lang po ituro na pwede na pong kainin ang dugo. Ito po ang nakasulat sa talata. Lalo na po ito sa ibang salin, Biblia, na ginagamit nila. Anong nakasulat po sa ginagamit nila po para ituro pwede ng kainin ng dugo? Ang sabi po, iwasan ninyo na kainin ang dugo. Kung ganon, ang sabi nila sa kanilang paliwanag, hindi batas yan na bawal kainin ang dugo. Bakit po? Ang sabi, iwasan na hindi kayo kumain ng dugo. Yun po ang talatang ginagamit nila para ituro na ang dugo po pwedeng kainin. Dahil po sabi nila, ang sabi sa talata, iwasan ninyo ang dugo. Kung ganon, sa kanilang paliwanag, walang pagbabawal sa dugo panahong Kristiyano. Pero dito po sa ginagamit nating talata ng Biblia, paborito nila ito po dahil po ito magandang balita. Itong magandang balita, ang nagsalin po ito, mga paring Katoliko at pastor Protestante. Ang nakasulat po, sabihan natin sila, huwag kainin ang dugo. Bakit po sa ibang mga salin ang sinasabi iwasan? Atin itong hanapan ng mga tamang pagtuturo. Ito po ang banggit iwasan. Bakit po ito iwasan? Yon ang isang tanong. Bakit po iwasan kainin ang dugo? Ito po sa kanilang argumento. Pwede na pong kainin ang dugo. May utos na po silang dapat kainin ang dugo. Kung ganon, pwede nang kainin ang dugo. Bakit po sa talata na yan na kanilang ginagamit, hindi nila po ito naunawaan? Bakit po? Ang sabi iwasan. Kung ganon, kung ang dugo pwede nang kainin, hindi na po dapat iwasan.
Bakit po? Sabi na nila, po, sa tapos mong tumanggap ng banal na hapunan, pwede na pong kainin ang dugo. Bakit po sa talatang yan, mababasa mo pa, iwasan? Yun ho, hindi nila naunawaan. Bakit po iwasan sa ibang mga salin sa Biblia? Dahil po may utos na, bawal kainin ang dugo. Kung gayon, nakautos na, hindi binabalik ang utos, kundi itinuturo na lang na iwasan dahil may pagbabawal. Kaya kung totoo ang sabi nila na pwede nang kainin ang dugo, di na dapat sabihin pa sa talatang yan, iwasan ninyo. Pwede nang kainin ang dugo, iwasan pa. Yun ho ang dahilan kung bakit binigyan ko itong reaksyon, ang pagtuturo na ito na pwede na pong kainin ang dugo. Bakit po? Mali po ang kanilang pag-unawa sa bawat talata ng Biblia. Naghanap sila ng talata ng Biblia. Ang layunin po, hindi para sundin ang kautusan ng Diyos. Kung hindi, naghanap sila ng mga talata ng Biblia. Ang layunin po nila para suwayin ang kautusan. Hindi para sundin. Kung magbasa ka ng mga ibang talata ng Biblia, sino po ito? Masakit pong aminin. Sino po ang pangalan po napakasakit, aminin. Pero ito po ang katotohanan. Sino po ang sumusuway sa kautusan ng Diyos? Ang diablo po, mababasa mo sa Juan 8:44. Kung ganon po, itong mga tao na to, itong reliyon na to, nga nagturo na pwede nang kainin ang dugo, naghanap lang sila ng talata ng Biblia, hindi layunin na ituro ang tama, kundi para po masuway ang kautusan ng Diyos. Napakalinaw po. Mababasa mo sa Leviticus. Totoo po para sa Israel yan. Dahil ang Israel, bayan ng Diyos. Yung kaanakan ni Noe, bayan naman ng Diyos. Yung Iglesia ni Cristo sa huling panahon, bayan ng Diyos. Yun ang dahilan. Yun ang may pagbabawal ng pagkain ng dugo. Dahil bayan ito ng Diyos. Ang hindi bayan ng Diyos, bahala kayo sa inyong gagawin. Dahil hindi kayo bayan ng Diyos. Dahil po ang bayan ng Diyos, may itinuturo ang Diyos na paraan para hindi na makain ang dugo. Anong itinuturo? Nandun sa Levitico 17:13. Anong nakasulat? Sino mang mga dayuhan na dumadayo sa Israel na makahuli ng hayop at ibon, dapat nilang anuhin. Katayin nila ito, ibuhos ang dugo sa lupa at tabunan ng dugo. Sa iyong paraan, hindi na pwede kainin ang dugo. Bakit po? Nakabuhos sa lupa. Tabunan ng lupa. Pero anong ginagawa nila sa pagkatay nila? Dahil hindi sila bayan ng Diyos, anong ginagawa nila? Ilagay ito sa lagayan. Pagkatapos lutuin. Pero ang utos, ibuhos sa lupa. Yun ang dahilan kung bakit nakain nila ang dugo. Dahil hindi nila sinunod ang paraan sa pagkatay ng hayop. Yun po ang nakasulat.
yung ipinakita sa gawa, yung panahon na si Apostol Pablo umakyat sa atin, ipinakita ng manulunda ang lahat ng bagay na marumi. Nakita po ni Apostol Pedro. Anong sabi? Kumuha ka at pumatay at kumain. Bakit sinabihan pang kumuha ka at pumatay upang kumain? Dahil po yun ang may paraan. Alam po ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro ang paraan na itinuturo sa Levitico 17:13 na dapat ibuhos sa lupa at tabunan ng lupa. Yun ang katotohanan na hindi po ito naunawaan ng Iglesia Katolika. Sila lang po ang may utos na pwede na po kainin ang dugo. Sila lang po ang nag-utos na kainin ang dugo para po suwayin ang kautusan ng Diyos. Kung gano'n, sino po ang nakasulat sa Biblia, lalo na po sa 8:44 sa Juan, itong Diablo po, siya po ang masuwayin sa kautusan ng Diyos. Hindi ko sinasabi, kayo na po ang mag-unawa kung sino ito. Dahil po makikita po natin sa kanilang mga talatang ginagamit, hindi para sundin ang kautusan, kundi para po suwayin ang kautusan ng Diyos. Sana po hindi ito hindi kayo masaktan sa sinasabi ko po. Kaya ang nais lang po namin, nabuksan po ang inyong kaisipan na dapat po nating sundin ang kautusan ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kung may mga bagay man na nabanggit kung masakit, pakinggan nyo sa inyo na. Kayo na po ang mag-unawa. Ang layunin lang namin, ituro ang tama na nakasulat sa Biblia. Ito ang dahilan kung bakit binigyan ko ito ng reaksyon. Dahil po, nakita ko po, mali ang paggamit sa Biblia na ituro itong hindi magkawangis. Na ituro po ito, hindi ang kalooban ng Diyos. Dahil po, ang kalooban ng Diyos, ituro hindi sa alaman ng tao, kundi iturong magkawangis, iwawangis ayon sa Espiritu, sa bawat panalita na ayon sa Espiritu. Hanggang dito lang po. Magandang umaga.